rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, eto fresh overload pa rin, di ba? Kahit may ubo tayo, sige lang, laban lang. So kanina nga, grabe, napanood natin ang preliminary competition ng Miss Universe. Sobrang bongga, di ba? So syempre bongga ang performance doon ng ating pambato na si Michelle D. Kamusta ba ang performance niya para sa inyo? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, to be honest, talagang nasopresa ako sa ipinakita niyang kabugan dito. Yung kanyang performance level, grabe, to the highest level. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Yung rampa niya talagang naloka ako ng bonggang-bongga. Nung una, sabi ko, ano kayang gagawin ni Michelle D dito? Siyempre marami akong ine-expect tulad ng hairstyle. So yung hairstyle niya parang feeling ko ikukulot niya ng gano'n, babaksak niya. Pero na-surprise ako, nag-ala Cindy Lauper talaga yung lola mo na, alam mo yung brush up lang na talaga na pinamaintain niya lang na gano'n yung buhok niya. Akala ko mag-extension. Akala ko mag-iiba ng style pagdating sa evening gown, pero wet. Talagang nilaban niya na yon. Siguro dahil wala nang taga-ayos ng buhok niya doon sa likod, and then maganda naman sa swimsuit na surpresa ako kasi hindi ko akalain na ilalaban niya ng ganong kaigsi yung buhok niya. But ang maganda kay Michelle D, yung authenticity talaga yung makikita mo sa kanya. Yung pinaka talagang siya. Ang ganun talaga siya signature. So snake kung snake talaga, 'di ba? So ang ganda ng rampa niya doon sa preliminary. To be honest, ang taas talaga ng energy niya doon. Sobrang panalo. Sabi ko nga, pag napapasok to sa top 20 and then kasabay niya yung mga Latinas, hindi ka mawuworry kasi alam mo talaga na papalo talaga ang isang Michelle D. Sana lang sa prelim, sa coronation night, huwag niya nang ibahin yung lakad niya, okay na yon. So doon lang sa evening gown. Sa evening gown, to be honest, ang reaction ko doon sa evening gown, medyo, yung una, sabi ko parang ang dilim kasi dark green yung green niya nakakaano talaga yun, nakaka-black, saka madilim kang tignan doon pag ganun yung suot mo. Pero yung nirampa niya na yun, sabi ko, ay, panalo. So nakita ko yung rampa niya doon sa Miss Universe Philippines na alam mo yun, na level up niya konti ang winner. Pero yung inulit-ulit kong panoorin yung video para ma-convince kasi ako doon. Actually nung una sabi ko parang okay lang sa akin yung gown, so lang. Pero pala yung details pala nung gown, grabe, ang panalo, ang bongga dito. Tapos yung sa hips niya, sobrang lumiit na ganun yung hips niya. So, yon sabi ko, okay. So, maala Krish ng Gravides na parang lumiit yung hip pero ibang style. So, yun yung maganda, winner. Pero siguro kung wala yung black nun, parang mas bongga, di ba? Anyway, so nadala naman ni Michelle din ng bonggang-bongga. Sabi ko nga kahit anong ipasuot sa kanya, kung color din naman ng pag-uusapan, wala namang problema kasi talagang maganda talaga si Michelle din magdala ng damit. So, siya lang yung naiibang color sa lahat kung papansinin mo. Sabi ko nga, opening, ang ganda, blue. Tapos red. Tapos green. So, siguro mag-yellow siya sa coronation night. O, diba? So, yon. So, ako para sa akin, sobrang na-surprise ako sa lahat ng ipinakita niya. So, hindi ako na-disappoint. As in talagang hindi ako na-disappoint. As in talagang parang namangha ako ng todo-todo. I don't know kung ako lang to. Pero sabi ko nga sa akin, sabi ko, my God, sinupresa ako ni Michelle D. Kasi hindi ko inaakala na ganun yung ipapakita niyang performance talaga sa entablado ng Miss Universe. Hindi ko inaakala din na magsusuot siya ng ganong color green. Pero kasi na-notice ko pala, yung mami niya, yung nanalo sa Miss International, color green din. Tapos si Winwin naka-color green din. So eto na, sinuot niya na yung panlucky charm niya para makalusot siya sa semifinals. Hindi ko lang alam kung color green din ang susuotin niya pagdating sa coronation night. O, di ba? So, ang galing. Sobrang panalo. Panalo sa akin. So, dati iniisip natin, ano bang hairstyle ang gagawin niya? Ito ba magwi-wet look ba? Babanatin ba?
pinagsama niya yon, wet look na banat. O, di ba? So, ayun, binigay niya kung ano yung gusto. Ang nakita ko lang sa kanya, sobrang level up siya. Ibang Michelle D ang nakita natin noon, doon lumaban siya dito sa national pageant, at ibang Michelle D ang nakita natin na lumaban sa Miss Universe. Para sa akin, mas grabing Michelle D ang nakita ko kanina. Mas bongga, mas panalo, mas strong sa paraan na alam niya, sa pagiging unique niya. May maaari yung iba hindi na appreciate yun, ha. Pero kasi ako I saw Michelle D who is she, di ba? Yung kumbaga parang kung sino talaga siya, at ayun talaga yung signature na wala siyang ginaya. Hindi niya ginaya si Pia Wurtzbach, hindi niya ginaya si Catriona Gray, hindi niya ginaya si Miriam Kiambao, hindi niya ginaya si Janine Togonor. As in, Michelle D ang nakita natin. Actually, combination siya ni Miriam Kiambao yung body. Tapos Janine Togonor yung face. O, di ba? So, ang bongga. So, yun, combination siya. So, parehas nag-runners up yung dalawa. So, parang feeling ko, winner na. O, di ba? So, yun. So, maganda. From the opening show pa lang, yung suot niya ng opening show, ito yung nirampa-rampa niya nung ano. Gusto ko yung hikaw, yung pagganon. Gusto ko yon, ang lakas makasosyal, tapos bagay doon sa color blue, and then, actually magkaiba eh. Tapos yung siya, swimsuit na naka-red siya, grabe, ang ganda niya doon. Tapos gusto ko yung hikaw na ganon, parang ang lakas nung dating, sobrang sophisticated. And then, plus yung lumabas siya sa evening gown, sabi ko, ay sobrang winner na ni Michelle D. Yung details ng gown, sobrang ang lakas makareyna. Diba? Kung ikukumpara mo sa mga gown ng iba na parang common na nakita na natin ng paulit-ulit. But Michelle D is stunning. Sa totoo lang, kung nakita ninyo yung details ng gown, kung na-appreciate ninyo kung paano niya dinala yun, she's stunning sa lahat. Kaya naman si Catriona Gray ay nag-react ng bonggang-bongga sa kanya. Ang sabi ni Catriona sa kanya, such a solid prelims performance. Alam na this, o, di ba? So, kung si Catriona Gray napahangan kay Michelle D, sino ba naman tayo? O, di ba? So, syempre, Catriona Gray to eh. Kung na-amaze si Catriona Gray, tayo pa kaya? So, ibig sabihin, si Catriona Gray talagang nakita niya yung performance level na ipinakita ni Michelle D. At in fairness kay Michelle D, sobrang pinaghirapan niya yung lahat ng to. And I hope talaga mag-payback talaga ito sa Coronation Night. Kung tatanungin mo ako, mananalo ba si Michelle D? Of course, ipinakita niya, para sa akin panalo siya. Pero kasi may judges eh. Judges decision. So, sila yung magdi-decide. And I hope na appreciate talaga nila ang lahat ng ipinakita ni Michelle D. Pero kung tatanungin mo ako, pasok ba si Michelle D sa preliminary ng top 20? Of course. Pasok na pasok. At sa pinakita niyang performance dito sa Miss Universe, kaya niya itawid lahat na walang duda. So, yon. So, yung Pilipinas, di ba, very unique. Ang sabi ni Michelle D pala, the day pa lang daw ng, before siya umarive sa El Salvador, alam niya na daw na gagamitin niya yung word na Pilipinas. Kasi, yung nanalo daw siya ng Miss Universe Philippines, at nag-study na daw talaga siya ng Espanyol, ng Spanish, para daw hindi naman daw siya empty. Kumbaga parang appreciation sa lugar na kung saan siya lalaban. Ayun yung sagot niya kung bakit Pilipinas yung ginamit niya instead Philippines. Kasi nga, doon pa lang daw sa nalaman niya sa El Salvador na ang beauty pageant, and then, ako din, yun din man yung naisip ko eh, na parang, tama nga naman eh, kung ano nga naman yung bansang pinuntahan mo, Espanyol yun. So, parang mas madali nila ma-appreciate at maintindihan. So, sabing ganon, hindi daw paborito si Michelle D doon sa El Salvador. Kaya bang manalo yung ganito? To be honest, ako para sa akin, it doesn't matter eh, kung hindi siya paborito ng mga tao sa El Salvador, or hindi siya yung bet, or hindi siya yung talagang sinasabi mong sinisigaw ng mga tao. Why? Because hindi naman sila yung judges. Ang judges ang magdi-decide kung ano ang nakikita nila doon sa entablado ng Miss Universe.
And at the end of the story, sila pa rin ang magbibigay ng score. So, kung si Michelle D ay magpa-perform ng todo-todo sa coronation night, ayun ay makikita ng judges. And then yung judges ang huhusga kung si Michelle D nga ba ang gagawin nilang Miss Universe. So, para sa akin, it doesn't matter kung hindi siya paborito ng favorite of the crown. Kasi, ang crown naman, hindi naman natin alam kung sino ba talaga yung gusto nila. Kahit naman sa Pilipinas gawin yung Miss Universe, sinisigaw daw, Philippines, yumayanig na yung buong di ba? Pero, at the end of the story, kung sino yung nilabas ng judges, yun mananalo, bakit naman si Iris? Di ba? Sino bang makakapagsabi na si Iris ang favorite noon? Hindi naman siya masyado talaga na pag-uusapan. Pero si Iris ang nanalo kasi yun yung decision ng judges. Ayun yung nakita nila sa entablado at that time. So dito din sa Miss Universe, kahit sabihin pa natin na malakas si Antonia sa mga tao, malakas si ganito sa mga tao, pero kung ang judges naman ay hindi nila na-impress o hindi na-impress sa kanila yung judges, is useless din ang lahat. So hindi pa rin sila ang mapipili. So, may laban pa rin talaga si Michelle D dito sa competition as long nakikita ng judges yung lahat ng pinaghihirapan ni Michelle D. Paano yan kanina? Nabigyan pa ng special award si Michelle D mula doon sa yung carnival, di ba? So, dito pa lang, pinakita na ni Michelle D na talagang, oh my God, iba yung dating sa kanya ng ibang mga nasa business na to. Plus, nakapasok pa siya dito sa Boys for Change. So, malaki talaga yung laban ng ating pambato dito sa competition ng Miss Universe dahil alam natin na ang ating pambato ay may kalidad at masasabi natin na kaya niya talagang itawid ang competition ng Miss Universe. So, saan pa tayo, di ba? So, yon. So, basta keep praying lang and keep voting pa din syempre kay Michelle D and then trust her. Kasi maganda naman yung ipinakita niya sa atin. At feeling ko naman maganda magiging result ng competition ng Miss Universe this year. So, I hope na talaga makarating si Michelle D hanggang sa dulo ng laban, hanggang sa makuha niya ang corona because she deserve it. So, sabi nga ni Catriona Gray, alam na. Diba? So, yon. So, guys, kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, solid nga ba talaga ang performance ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe? So, ano guys ang tingin ninyo? Makukuha na ba natin ang ika-5 corona ng Miss Universe para sa ating bansa? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang support na lagi nyong binibigay dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling para lagi tayong maganda. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.